Hi guys, magandang araw sa inyong lahat at welcome back ulit sa aking YouTube channel. So ngayong araw ang gagawin natin is magsisimula na tayo mag-abang ng power layout para sa ating ground floor. So ngayon guys, ang gagawin muna natin is sa ground floor muna tayo magsisimula kasi baka ngayong araw is lalatagan na nila ngayon ng bakal yan. So nakadepende sa atin guys kung saan ba natin padadaanan yung ating linya, kung sa ibabaw ng bakal ba o sa ilalim. So ang mahalaga lang dun guys is yung ating mga conduit na dadaanan nating linya ay hindi mapipisa or mayuyupi. So ang importante ron guys is masusuotan natin ng linya at install na ang ating mga saksakan. So ganun lang guys yung idea. So walang problema kung sa ibabaw nyo padaanan yung tubo or sa ilalim or sa pagitan ng bakal. So wala tayong problema ron. So ang importante ron guys is iingatan natin yung ating mga linya ng ating tubo na hindi siya mayuyupi. At isa pa rin guys na hindi siya lalabas sa ating mga flooring. So simple lang guys yung gagawin natin ngayong araw. And then guys, bago tayo mag-layout para sa ating ground floor ng ating mga outlet, so papaliwanag ko muna sa inyo guys kung ilang outlet nga ba yung meron sa ating ground floor. And then meron tayong mga saksakan para sa ating mga SPO. So yun guys yung ating mga additional pina-install ng ating kliyente. So ang SPO guys, so lagi yung tatandaan is bukod siya ng saksakan sa ordinary nating outlet. So ang SPO guys is a special purpose outlet na kung saan dapat yung ating mga heavy na mga appliances tulad ng ref, heater, air conditioning, so iba guys yung kanilang saksakan. So SPO dapat yan. So separate sila ng breaker pagdating sa ating panel board. So ganun lang guys yung idea. And then guys, ngayon is magsisimula na tayo mag-layout. So ipapakita ko na muna sa inyo yung ating gagawin bago tayo magsimula rito sa ating project. Okay, so samahan nyo ako. So ngayon guys, ito na yung mismong plano natin para sa ating power layout. So ang unahin muna natin guys, yung para sa ating ground floor. So dito tayo guys sa ground floor na ibaba. Ayan. So ito guys yung ating actual view para sa ating ground floor na project. Ngayon guys, dito sa ating ground floor, so ito. So sa ating ground floor guys, meron tayong mga outlet. So ilang outlet meron tayo sa ating ground floor. So sa ground floor natin, titingin tayo rito sa ating load of schedule. Ngayon, dito sa ating load of schedule, so makikita natin dito kung ilang outlet nga ba yung para sa ating circuit, para sa ating ground floor. So titingnan natin to guys, ito. So nasa circuit number 3 tayo. Ngayon, punta tayo sa circuit number 3. So ito, ayan. So meron tayong asyam na outlet para sa ating ground floor. Ngayon guys, ito yung ating mismong sketch para sa ating ground floor. So madali natin ito ma-determine kung saan nga ba nakaposition yung ating mga outlet. Ngayon dito guys, sa ating plano, so sa sketch natin, so ito yung terrace natin, bedroom, living area, kitchen, dining, laundry area, at saka ito CR na to. Ngayon dito sa ating ground floor na layout para sa ating power, so mayroon dalawang saksakan dito, isa, tsaka dito. So meron siyang isa sa terrace, dito siya nakaposition, tsaka isa sa living area. So malinaw tayo ito. So ito yung dalawang saksakan niya. Ayan. Meron dito tsaka meron dito. And then dito, isa pa rito. So meron dito tayo sa loob ng ating kwarto. So sa bedroom 1. So ayan, isa rito. Ngayon yung abang natin dito, yung dalawa na yan. So ang mangyayari din dyan is back to back yung magiging alinyahan natin dyan. So sa pagitan tayo ng pader or sa ating partition, dyan tayo magbubutas. So abang natin ngayon. Ang abang natin dyan is dalawang utility box. So pagdidikitin ko na lang siya. So ang mangyayari is back to back yung abang natin dyan. So ayan. Tapos dito sa part dito sa harap sa ating master bedroom isa rito. So ito guys, back to back ulit siya. Ayan. Back to back ulit yung abang natin. Tsaka isa rito sa ating living area. So andito tayo. Ayan. So sa living area isa rito. Ayan. Tapos dito isa back to back ulit. Ayan. May back to back tayo rito. Ayan. Back to back yung abang natin dyan. And then dito, so dire-diretso na siya rito hanggang sa makarating ng ating panel board. So ganun lang guys yung idea sa pag-abang natin. Ngayon ang tanong dito, so mag-additional tayo ng isang rep. So ang rep kasi guys is sa SPO. So dito sa plano natin, sa circuit number 7 tayo mag-aabang. So dito tinalagay siya. Ayan. So spare siya guys. So additional yan guys para sa ating SPO sa ating refrigerator. Okay, so lagi tatandaan, huwag yung ihalong refrigerator sa ordinary outlet kasi ang refrigerator guys is isa sa mga heavy na malakas kumonsumo ng ating kuryente. So dapat separate siya ng breaker. Ngayon, yung ating position pala ng ating panel board, rather ito. So na ito siya.
Yan, PB. Ibig sabihin siya yung ating panel board. So nakaposition siya guys dito sa part ng dining. So dito, ayan. So medyo dikit na siya ng poste. Ayan, dito na siya ilalagay. Ayan. So diyan natin siya ilalagay yung position ng ating laundry area. So ayan. So malinaw tayo dito guys. So ngayon ang gagawin natin, since na nagtatambak pa lang sila ron, so ang gagawin muna natin isa magtitik-tik muna tayo ng para sa ating mga convenience outlet. So samahan nyo ako ngayon. So yun guys, ang gagawin natin is titik-tikin muna natin siya pataas siya para sa ating panel board. So yung panel board natin guys is dito siya nakaposition. Ngayon ang gagawin natin is susukatan muna natin siya pababa papunta rin sa ating abang ng ating tingin sa ating mismong main. Ngayon gagawin natin is titik-tikin natin siya. So gagamitan ko siya ng grinder para mas mabilis natin siyang madali. So mas maganda pa kasi kapag grinder is hindi masyadong uga yung ating pader kasi bagong ano lang siya asinta kahapon. Okay, ngayon guys susukatan ko muna siya simula rin sa ating mismong power. Ayan, so ayan. So gagamitan sa ating lapis. Ayan. And then guys, gawin natin is gagamit na tayo ng grinder. So make sure na naka-shade tayo para di talsikan tayo ng bato-bato sa mata. So kailangan naka-PPE tayo. So gagamit din tayo ng gloves para di tayo masaktan. So isipin muna natin yung safety bago tayo kumilos. Okay, so ganun lang idea. Yun guys, natiktikan ko na yung ating mga wall para sa ating outlet. Ayun guys, ipapakita ko sa inyo yung mga tamang pag-aabang para sa ating convenience outlet. So yun guys, natiktik ko na yung para dito sa ating breaker. So yung ginawa ko guys, kanina tiniktik ko itong malaki kasi tawag dito, dadaanan siya ng mga PVC natin. So mula sa ating mga outlet, aircon, heater, tapos ref, at saka sa ating pinakang main line. So na ito. So dito na siya guys lahat ikakasa dito kasi andito guys yung ating breaker. Ayun guys, yung pag-aabang ng ating utility box. So ito yung ating utility box, no. So dito sa ating utility box, bago nyo iabang siya rito sa ating wall, sa ating pader, is gawin nyo, isalagyan nyo na siya ng mga screw. Yung kanyang mga ano rito, yan, lagayin yung mga terminal natin dyan. Kasi guys, para kapag pinasok siya ng halo, is hindi maapektuhan yung ating lagay ng screw. And then guys, yung ating abang dito sa ating pader, so kung makikita nyo, medyo malalim ng konti. Kasi ang gagawin natin sa hagisan natin siya ng halo. Dapat yung ating halo guys is medyo matapang para madali siyang tumigas. Ayan. So yung ating utility box, ito. So kung makikita nyo guys, ayan. So dapat yung ating utility box is medyo angat ng konti rito sa labas kasi meron pa siyang plastering or meron pa siyang palitada dito sa labas. So dapat hindi siya gagaano kalubog dito sa ating pader para yung ating mga screwan is aabutin para sa ating mga convenience outlet. Okay. Dito sa part pala dito, so may mga additional tire pagdating sa kitchen. So dito yung tiniktik ko dyan sa taas, so para dito sa ating heater, and then doon yung para sa ating convenience outlet. So ayan. And then guys, mapapansin nyo sa mga partition natin, so mamaya ang iabang lang natin dyan ay mga tubo kasi wala pa naman siyang division. Ang gagawin lang natin is maglalabas lang tayo ng tubo para sa ating mga convenience outlet. Okay. And then guys, ang ginawa ko is nagpapahalo na rin ako ng semento sa kanila para maabangan ko na lang utility box to. So hagisan ko muna siya ng semento, tapos itidikit ko muna yung utility box. So mamaya hapon is gagawin ko is ayabang natin yung PVC. So para mabilis natin na mayabang yung ating mga conduit kasi nakapix na yung ating mga utility box dito sa ating wall. So ngayon guys, ito, yung ating yung gagamitin natin pantapal o pang plastering sa ating convenience outlet, dapat yung ating semento is matapang para madali siyang matuyo. And then yung gagamitin nating buhangin dapat pino or binistay para sa ating pag-aabang ng ating utility box. So para hindi pag kinagis natin yung semento or is wala siyang bato-bato, so para mabilis siyang dumikit pati. Ayan. So ang ginagawa ko, yung abang natin
yung halo natin dito rather is tawag dito kalahating sakong semento, tapos isang sakong buhangin. So kailangan dapat matapang yung ating halo diyan. Ayan. So ganyan lang guys yung ating abang. Ayan. Ngayon yung ating mga utility box guys dito. So lahat muna, ayan, so lalagyan ko muna siya ng mga screw dito para in case na pinix natin at mag-isang siya ng halo, so hindi madadali yung ating mga terminal o paglalagyan ng ating mga convenience outlet. So papasakan din natin siya ng tawag dito karton kapag magpa-plastering na siya. Magpa-plastering na tayo. Okay. So yun guys, dito ako sa loob. So naglalagay na ako ng mga tornilyo rito sa ating mga utility box. So ito yung ating mga gamit pa. So sa mga susunod na araw, so magagamit na natin yan pag-abang natin mga slab. So ang gagawin ko guys, lalagyan ko muna siya ng mga screw, itong ating mga utility box. Okay. Siya nga pala guys, bago natin siya hagisan ng halo, dapat yung ating mga pinagtiktik kanina is dapat babasahin natin. Kasi para ma-wash out yung ating mga alikabok, and then para maging consistent yung ating utility sa pag-fix ng ating utility box dito sa ating pader. Okay, so ayan, pinapabasa ko na muna siya. Ayan, so ayan. Tama na yun. Puting hagis lang dito. Ayan. Ayan, okay lang, okay na. Gusto mabasa lang. So ayan, dito tayo sa part dito. Ayan. So pinapabasa ko na muna siya para maalis yung alikabok. Ayan. So ayan. So ayan. Okay na yan. Gusto mabasa lang. Ayan. So ito siya guys. So medyo marami tayong yabang sa baba sa ground floor, siguro mga 10. Ayan, so ayan. Ayan. So ayun guys, bago nga pala natin i-fix yung ating utility box dito, so dapat basa na yung ating pader para yung ating alikabok is ma-wash out na. So para yung ating halo kapag kinagis natin is kapit na kapit dito. And then guys, isa pa ron yung ating utility box ito. Lalagyan dapat natin siya ng mga screw dito para kung sakaling nga mapasukan yung loob, hindi madadali yung ating lagay ng ating mga tornilyo. So kasi pag pinasok yung halo itong lagay tornilyo, so may hirapan tayong pasakan ng screw sa ating mga convenience outlet. Okay. So sa paghagis guys ng ating halo, so simple lang. So dapat yung ating halo is matapang. So hindi naman ganoon kalambot, kung sakto lamang. So ganyan lang siya guys. Ayun, ito yung kutsara natin. So sa paghagis simple lang. Ganyan lang siya guys. Yan, so hagis nyo lang. Yan. Yan. So kailangan medyo makapal yung ating halo pagpunta rito kasi para yung ating utility box is fix na fix dito. So ayun, ipapasok ko na siya rito. So dapat pantay. Ayan. So ipe-press nyo lang guys, tutulak nyo lang. Ayan. So and then sisipatin nyo kung pantay. So ayan. And then guys, isa pa ron, dapat yung ating utility box is gagamitin na natin siya ng label bar para makita natin na pantay talaga yung ating utility box. Ngayon, yung ating label bar guys, so kung mapansin nyo ito, meron kayong makikita nga bubbles dito. Yan. So yan, bubbles gumagalaw. Kung nakikita nyo, yan. Gumagalaw siya. Ngayon, gagawin natin is ilalagay natin siya rito. So papatulan natin si bubble. Dapat yung ating bubbles is nasa gitna. So ayan. So hindi pa siya nasa gitna. So ayan, dapat nasa gitna siya. Ayan. So ayan. Yan. Abangan natin siya guys. So ayan siya guys, nasa gitna na siya. So okay na siya. Ngayon, ang gawin natin, hintayin lang natin siyang matuyo hanggang sa abangan natin hanggang sa tumigas siya. So mamaya natin siya galawin. Tanggalin ko na muna yung nasa ilalim na halo kasi papasakan natin siya mamaya ng PVC. So ganoon lang guys yung idea pag-aabang. So napakasimple lang. So kaya lang natin siya diyan. Ayan. So siya rito. Pasakan natin ng konti ang halo. So ganoon lang guys kasimple. Ayan. Ayan. So make sure guys na hindi nagkagalaw yung ating utility box. Ayan. So ngayon guys, bago ito palitadaan o lagyan ng plastering, dapat yung ating utility box dito is meron siyang cover kahit man lang papel.
para hindi pasukin ng halo yung ating loob. Okay, so okay na tayo dito. So okay na yun guys, hintayin na lang natin siya tumigas para mamayang hapon is abangan na siya rito ng PVC. So abangan natin siya rito. Yan, so simple lang guys. Yung pag-abang natin, yan, ganyan lang siya. Yan. So dapat talaga matapang yung ating halo. So ganyan lang guys. So simple lang pag-abang. Yan. So make sure na hindi na siya gagalaw and then matapang yung ating halo. So ang importante ron para madaling tumigas. Okay. So hayaan na muna natin siya. So mamayang hapon na naman natin siya balikan. So lipat tayo sa ibang position. Saan tayo? Cameraman. So ayan. Halo ko na siya. So ayan. So nag-isa natin siya. Yan, so sa paghagis, simple lang. Tingin lang. Oo. Yan. Dapat, kung isang electrician, dapat maalam pa rin sa pagmamason. Kasi marami tayong ginigiba, dapat ayusin din natin ng maayos din. Then, ilagay na natin siya rito. So, ayan. Ayan. So ito na siya guys. So gamitan ulit natin siya ng level bar. Ayan. So paggamit ng level bar, so ayan na guys, pantay yung ating bubbles dapat sa gitna. So ayan guys, dapat yung bubbles natin nasa gitna para malaman natin na pantay talaga yung ating utility box. Okay. So ayan, okay na. And then guys, dapat yung ating utility box is hindi siya masyadong nakalubog. So dapat medyo ultaw siya ng konti rito sa ating pader kasi meron pa tayong plastering or palitada sa ating dingding. So para hindi yung ating utility box hindi masyado siyang lubog sa ating pader. So ganoon lang guys yung idea. Lipat muna tayo sa ibang position. So patitigasin muna natin itong ating hinalo. So dito tayo sa kabila naman dito. So ayan. Nagisan ulit natin siya ng halo. Ayan. So dapat yung ating halo ay gasik dito, dikit-dikit ba? Ayan. So, dikit natin yung ating utilities. Ayan. So ayan. Sipatin lang natin yung ating utilities. So okay na yan. Ang importante hindi kiling siya tagilid. So ayan. So ayun guys, pantay na yung ating bubble stop nasa gitna. So ayan. So ayan, hayaan muna natin siya dyan. So ulipat tayo ng position. So medyo marami-rami tayo. So sabay-sabayin na natin. Abangan para pagtigas mamaya isa dire-diretso na tayong abang ng PVC. So mabilis lang yan guys. So ayan. So basta ipasok na natin yung ating utility. So sukatan na natin ng level bar. So kailangan nasa gitna yung ating bubbles para malaman natin na pantay yung ating utility. So ayan, pantay na siya guys. Okay. So ngayon, tanggalin natin dito sa ilalim kasi yung ating pasokan kasi natin ito mamaya ng PVC. So dapat malinis yan. Baka tumigas eh. So pati nasa loob, tanggalin na rin natin. So yun lang guys, so inabangan ko lang muna ng utility box yung para sa ating linya mamaya. Ngayon mamaya guys, isaabangan natin siya ng mga PVC na. So yung ating mga utility box dito sa inabang natin isa matigas na yan para diretso na rin siya pasukan ng ating mga PVC. So ito guys yung ating mismong site sa ground floor. So ayan, nagbabakal na sila. So ayan, kaway-kaway muna kayo mga brother. So ayan, yan si Kuya Mike, si Lito Lapid, yan si Homer Alakdan, yan mga yan. So mga pulang araw to, miyembro ng pulang araw. Okay.
And then guys, mamaya is update ko na lang kayong hapon kasi break time na kami ngayon. Kakain na rin kasi inabot na rin ng tanghali. Kasi ang dami ko rin namang inabang dito. So nakailang abang ako ngayon. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 utility box yung inabang ko ngayong hapon. And then guys, mamaya is marami pa rin tayong iabang para naman sa ating mga aircon unit dito sa ground floor. Mga utility box, mga convenience outlet sa mga partition ng ating mga division sa ating mga kwarto. So marami yan guys. So abangan nyo na lang to mamaya. So kakain muna kami. Kasi gutom na rin ako. So bye bye. Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. So ngayon balik na ulit tayo sa trabaho. So alauna na ulit. Ngayon gagawin natin sa mag-aabang na tayo ng linya para sa ating dadaanan ng mga wire. So andito na guys yung ating mga gamit. So pinahanda ko na rin yung ating mga PVC. Ngayon yung PVC na gagamitin natin is 1/2 para sa ating convenience outlet at saka 3/4 para sa aking aircon conditioning. Okay. Then guys, bago tayo magsimula, kailangan naka-prepare na rin yung ating mga gagamitin para sa pagpapainit ng ating tubo. So meron akong torch dito, ayan. So ito yung torch natin, gagamitin natin pagpainit, pambaluktot, pambend. And then meron ng PVC cutter. So para dito tayo gumamit ng lagaring bakal, so mas maganda itong gamitin. And then, syempre kailangan din natin ng Neltex or PVC cement para yung ating tubo is talagang pitted na sigurado tayo na hindi papasukin ng halo or kung ano man yan. So ngayon guys, bago tayo mag-bend pala ng tubo, kailangan lagi tayo may prepare na basang-basahan para madalis nating mapatuyo yung ating binend. Ngayon ang gagawin muna natin is abangan muna natin para sa ating mga convenience outlet dito. So kukuha muna tayo ng sukat ng 30 dulo-dulo. So magbe-bend muna tayo ng mga PVC na 30 ang haba. 30 cm. So ayan. So kuha lang tayo sukat dito, ayan. Ayan, so i-bend natin siya ng 30 cm kasi yung taas ng ating utility box is 30 para sa ating convenience outlet. Ayun, nagagawa muna tayo ng madami. Okay. Ano, taka ba ko yan dyan? Sige lang guys yung pag-apipet natin, so madali lang. Sana panyo. Then tandaan lang siya, ibabalok ko rin guys pag bebend, ganyan lang siya. Ayan, so ganyan lang siya guys, napakasimple lang. Ayan. So, and then guys, gagawin natin, isaapakan natin dito. And then, yung paghagod ng ating basa, dapat medyo kunting din dito para yung ating PVC is hindi mayupi. So, lang ganyan. Ganyan. Ayan. So, kailangan natin yung diin. Ayan. Ng konti. So, ayan. And then, huwag yung pepper sign yung pagkabaluktot ng ating PVC kasi kalimitan na UUP dito. So ayan, ito yung ating mismong bend. So kung mapapansin nyo talagang wala siyang UUP rito. So sakto lang talaga. Ayan. So kailangan nakaayon yung ating PVC. Okay. So ang gagawin ko muna guys is magbe-bend muna ako ng marami para sa ating mga utility box. So abangan nyo na lang mamaya. Yes, kailangan simple. Wala mong mabili ko tagal mo. Wala mong matagal na magkakasla. Ano ba yan? Ano mo ginaganahan sa mga kapatid? Videoan mo lang ang videoan. Kaya mo yung mga manonood. So yun guys, nakapag-blend na tayo ng tubo. So ito,
Dinamihan ko kasi para sa ating mga utility box to. So may isa mag-connect na natin yung ating mga utility box para sa ating layout ng ating ground floor. Okay. So let's go. So yun guys, abang na tayo ng para sa ating power layout. So ang gagawin natin, dito tayo magsisimula sa part dito. So dito tayo sa may part ng living area. So ayan. Tagos siya rito sa ating terrace. Ayan, so back to back yung ating abang dito. Pag-entire to, paikot hanggang sa marating tayo sa ating mismong panel board. So dito tayo mismo magsisimula. So papaliwanag ko sa inyo mamaya. So abangan ko na muna siya. Okay. Nasisi ka ng konti. So yun guys, ang gagawin natin, iabang natin yung ating PVC dito sa ating utility box. Ngayon, yung pag-abang natin guys, nakadepende sa inyo kung sa ibabaw nyo ipapatong or sa ilalim. So ginagawa ko kasi, kapag malaking space sa ilalim, so sa ilalim ko siya inaabang. Kasi minsan yung ating topping or yung ating flooring minsan is manipis lang yung ating flooring. So gagawin ko, isa sa ilalim ko patadaanin siya dito. So, simple lang guys, ganyan lang. And then, ibabaw na. So, okay lang po. Ayan, so, pasok na siya guys. Nahuli kayo, nahuli ay. So, ngayon, gawin nyo is, lagyan nyo siya ng, ano rito, tawag dito, kawad. Tali natin siya ng kawad. So, ayan. Diba? So, yan, so Ito, boss. umaraw na. Bagal naman ng libo po, Ben. So in case, pinapagawa ko na rin sa iba kung kasama rito. So di ko karit kasi mag-isa kasi magagahol na ako sa oras. Ayan, so pinabang ako na sa nila yan. Ayan. So mabilis lang yung pag-aabang natin. Ang ginawa ko na lang is pinadaan ko na lang sila sa ibabaw. Ayan. So ito guys, papunta ito sa ating panel board. Ayan. So ayan, ayan si kuya. So yan, ano mo yan dyan, tirahin mo. So ayan. Okay. And then guys, siya nga pala, bago natin talian to, so kailangan yung ating mga dulo-dulo kasi dito, isa wala pa siyang abang, so asintahan pa siya. Ay, yung pinakang-dulo ito, dapat yuyupiin natin, so papainitan natin siya, susunugin muna natin siya para hindi siya pasukin ng halo or mga bato-bato once na nag-flooring na rito. So gagawin natin, yuyupiin ko muna. Ito tubig. So ayan. So ayan guys, kailangan na sunugin natin siya. Ayan. Wala masunog yan, walang problema yan. So yun, kaya ipitin natin siya ng plies. Ayan. Ipitin natin siya ng long nose. Ayan. Again, basahin nyo. Okay na yan. And then yung isa naman. So, pagka ano natin, pagka ipit, so, i-bend natin siya payuko para hindi siya pasukin ng tubig. So, okay na siya guys ngayon. Tsaka ating tatali siya sa bakal para pag binuhusan siya, hindi siya gagalaw. So, tatali natin siya rito. Kasi guys, yung ating abang dito, isa back to back siya. Okay. Ayun. Yan. So, kailangan talaga meron kang katulong dito kasi mahirap pag isa ka lang ba. Yan. So yan. Okay na. Yan, sapat talaga pa natin siya dito sa baba. So dapat guys, dapat yung ating abang dito hindi siya mayuyupi or mapipisa kasi pag napisa yan, ang hirap yan tiktikin kasi naka-flooring na yan. So ganyan lang siya guys. O yan, so okay na yan. Hindi na yung kikibo. So ito guys, para sa aircon na to. Ayan, so sa aircon unit na ito. Ang inabang natin PVC guys, 3/4 na. So ayan. Ito, sa kulit maliri. Ay, puta mo dyan. Oo, nakakahugit
Bakit yan? Kala mo ba? Hindi yan. Baka lang kamay na sa amin, hindi mo alam. Hindi tinatalba yun sa akin. So medyo malaki yung PVC na kailangan na malambot na malambot yung ating cabin. Kung matagal naman yan, ibaon mo na. Kung babae ito, lagi itong buntis na. Ibaon mo na. So huwag nyo kapapersan yung pagkabit natin. So hayaan lang natin siya. So hayaan lang natin siyang kumayon. So ang dami natin ngayon ginagawa. Papatulong na rin ako kasi hindi ko kaya mag-isa to eh. So ini-instruct ko na lang sila kung anong gagawin ba. So ayan. Wari ko malambot na yan, pwede na yan. Bumubuhos na kami bukas eh, sabi mo. So kasi bukas is nagbubuhos na kami, kailangan na natin itong ano yan. Ayan, so kailangan dandaan lang guys yung ating pagkabed kasi medyo kailangan maayos yung ating ano rito. So ayan, iaayos lang natin siya. Ayan. So ayan guys, okay na. So ayan. So dapat hindi siya mapisa. So ayan. So okay na siya, okay. So ayan guys, pinapabang ko sila. So ayan. Dito dyan kasi may main dito, malaki ang main yan. Ay, labas oh. May labas. Hindi, walang problema. Hindi wala problema yan, lubog yan. And then guys, yung ating mga PVC, kailangan na itatali natin sa mga bakal dito. So ayan. So itatalihan siya ng kawad. So tire wear para hindi siya gumalaw kahit masipa-sipa pa nila. So kailangan na ano sila. Ayan. So ayan. So huwag natin kakalimutan na gumamit ng Neltex para hindi pasukin siya ng tubig or tawag dito. So papasin nyo, dala-dalawa kasi kailangan nilang makakuha ng supply doon papunta rin naman sa kabilang outlet. Okay. So ayan. And then nga pala yung ating nagwa-waterline dito si Kuya Mar. So Kuya, hello muna. So ayan, yung pinakamabuting forma namin dito. So pag-aabang natin guys kasi minsan pagdating sa plano is hindi natin siya nasusunod. So ang ginagawa kasi natin minsan, yung mga diskarte na lang ating ginagawa kung saan tayo makapabili. So wala naman problema yun, basta pagdating sa ating circuit breaker is tama yung pinaglagyan ng ating mga circuit. So yun lang mahalaga ron. So kahit yung linya natin abang sa ating mismong plano is kahit hindi siya masunod ng 100%. So ganoon naman talaga. So hindi talaga 100% susunod ang plano. Okay guys, nayabang natin lahat yung para sa ating layout, para sa ating outlet, aircon, tapos sa ating heater at saka sa ating rep. Ayun guys, dito lahat tumakbo yung ating mismong latang linya. Ngayon dito, so kung mapansin nyo is maraming tubo. So kasi meron silang sariling circuit pagdating sa ating panel board. Ngayon gagawin natin guys para hindi ito gumalaw. So itatali natin siya ng bakal dito sa pagitan. Individual para hindi siya gumalaw once na hinagisa natin siya. Okay. So ngayon guys, itatali ko na muna siya. Ayan. Ito kanina temporary lang to, nilagay ko. Ayan. So dapat kailangan natin siya ng itali isa-isa. So ayan, pasok lang natin yung ano natin dito. Medyo mahirap ng konti. So ayan. So tatali natin siya dyan para hindi siya umuga. So ayan siya guys. So ayan. Para hindi umuga yung ating linya. So ayan. So ayan siya guys. Ayan. Sinong gagatahin mo? And then ito naman, isa rin. So halos lahat natin siya itatali. Yeah. So guys, tali natin siya lang dito. So ayan. So para di umuga yung ating PVC. So ayan. So yun guys, nakawara natin siya rito. So nilagyan siya ng alambre. And then dito guys sa taas, so itatali ulit natin siya. So ito kanina temporary, so puputulin ko ulit siya. So yun guys, itali lang ulit natin siya ng kawad dito sa bakal. So sa dowels natin siya itatali. So ayan. Lahat yan. Ayun, napapansin nyo bakit ang dami ritong tubo na lumabas. Kasi marami tayong SPO or special purpose outlet kasi dapat talaga separate siya ng breaker. Ba't ito tinanggal? Nalalagyan lang na. Ito? So
So yun guys, tapos na tayo maglatag ng ating linya para sa ating power layout. So natapos din kami. So inabot din kami ng maghapon sa pag-aabang. So yun guys, ito na mismo yung pinakang actual na ating layout ngayong maghapon. So ayan. So ito guys yung sa ating terrace. So sa terrace natin guys, meron tayo itong outlet isa. So ayan. Ayun yung mga linya natin. So yung ating mga utility guys, ayan. So hinagisan ko na rin siya ng halo kasi bukas guys, kapag nagbuo sila, para hindi na magalaw yung ating mga utility. So kapag napapak sila sa bakal, pag nasipa, so posible pang matanggal yung ating pagkaabang dyan. And then guys, dapat yung ating mga PVC itinali natin dyan sa ating mga bakal para hindi siya makibo once na mapakan man yan. So ayan. So yun guys, lahat ng ating linya is dito siya pumunta dito sa ating sa may part ng ating panel board. So dito guys, naka-install yung ating panel board based dun sa ating plano. So ayan. So mapapansin nyo guys, maraming tubo na pumunta rito kasi tawag dito. Marami kasi tayong additional. So meron tayong aircon, ref, tsaka heater. So dito guys natin pinatakbo kasi meron siyang separate na breaker. So ayan, ito na mismo guys yung ating mga linya. So dyan natin lahat siya inilagay. So ayan, okay na yan guys. Ayan, so mga outlet natin, ayan. So lagi yung tatandaan guys, kapag sa ating power layout, so ang daan line niya lagi is palagi sa ground floor. Ayan, pagdating sa ating lightning layout, so ang daan yan is lagi sa ating slab. So hindi natin pwedeng ipadaan yung ating lightning sa ground floor. So based sa ating electrical plan sa standard is lagi yung ating lightning is lagi sa itaas, and then yung ating power layout para sa ating convenience outlet is palaging nasa ilalim. So yun guys yung standard. Okay. So yun lang guys. So pinakita ko lang sa inyo kung paano nga ba mag-layout ng para sa ating power layout at sa ating mga convenience outlet at sa mga SPO natin. So ngayon guys, ang gagawin natin is mag-shoutout na tayo. So shoutout tayo kay Dan Bans ng Rastanura KSA. So sir, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. And last kay Apong Lita Torres ng Co-op Bill San Juan, Apalit, Pampanga. Sir, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. So hanggang dito na lang guys. Sana may naiintindihan kayo. So sa mga di pa sa akin nagsusubscribe ngayon, subscribe na kayo and click the notification bell para lagi update sa aking bago video. So sa mga gustong po shoutout, ang gawin nyo lang is comment lang yung pangalan nyo and address para susunod na vlog is ma-shoutout ko kayo. So hanggang dito na lang guys, and see you in my next vlog. Thank you.